So, hello, what's up again mga tol, mga kabaks, kosam. And, so, kita nyo na ako, diba? Demigod. So, last na, about narcissist part 1, yun yung mga, vampire, energy suckers, financial suckers, yung mga, gagamit. May mga kilala kasi ako doon ng mga, naging makatrabaho ko sa call center. Ayun. Yun ang sakit nun. Kasi, yung kano ko din dati sa call center, akala ko, kaya ako hinahanap kasi may crush sa akin. Kasi crush ko din siya. Hindi. Crush ko siya. Oo. But, akala ko, kaya niya ako hinahanap. Kaya kami naghahanapan. Akala ko, sabay kaming uuwi. Yun pala, putang na utang pala sa akin. Dapat pala siyang, pamasahe. Ganun. Tapos, meron naman akong kaklase sa, classmate ko nung college. Ayan. Kada magme-message sa akin sa IG o sa Messenger, ayun, uutang siya. Laging gano'n, lagi siya may problema, ganyan. Tapos, ex ko, ayan, yan, ex ko din, putang na, yes. May, dalawang naging ex ko na gano'n. Akala ko mahal na mahal ako, putang ina, yes. Yun dati yung crush ko nung dati na nasa call center ako, tawag dito, grabe din yun. Akala ko, yan, lalambing din ako nun. Tapos, akala ko, bet ako. Tapos, ganyan, pupunta pa yun dito, ubusin yung kanin namin, ganyan. Hiramin yung mga pang-makeup ko. Hiramin lang daw, lang nga, inuwi na pala yung mga pang-makeup ko. Hindi na sinauli sa akin hanggang sa hindi na siya nagpapapasok ng trabaho, hanggang sa wala na. Hindi siya nagparamdam. Wala na dun siya sa company, dun sa call center na yun. Ayun, tapos nga, yung mga naging ex ko din dati, kaya wala na nag-flight song na ako. I mean, kinalasan ko na niloloko na nga ako, tapos ayun, tinirahan pa ako. Talagang hindi talaga ako tinantanan. Ayun. So, ayun. And eto pa nga, medyo mahaba tayo ngayon And this part 2 of about narcissist, ito naman yung mga, ayun nga, yung nabanggit ko ng mga nakaraang narcissist, sila yung mga receiver. Yun. And ito namang i-share ko naman sa iyo, ito yung mga mga givers. Ayan. So sa mga givers naman, sila yung mga nagbibigay. Yes. O nga, givers nga nagbibigay. Yun, tagabigay. O yun. So ito yung mga to. Shucks. Ito, marami nito, lalo na sa mga oldies. Yan. Diyan sa mga okay pa yun sa mga receivers, kahit pa paano, kaya natin silang makontrol, kaya natin silang ma-manage o ma-handle pa. Pero yung kapag kayo mga oldies na, yung mga lalo na kung kasama natin sila sa buhay, ganyan, yes, sila yung talagang uubusin yung, they will drain you mentally, emotionally, physically, yes. And even spiritually, matetes yung pagiging spiritual life mo. Kasi, matatanong mo sa sarili mo na, masama ba talaga ako? Masama ba talaga akong anak? Masama ba talaga akong kapatid? Masama ba talaga akong lahat na, ganun, diba? Kasi, they will provoke you. Yes. They will provoke you sa lahat talagang, yung lahat pupunahin sa'yo, lahat pakikilaman ka, they will invade your personal life. Diba? Ang sakit ng ganun. Yung parang they don't support you kung saan ka masaya. Either love life or
sa pangarap mo, passion mo, ayun, lagi silang kontrabida sa'yo. And, halimbawa sa mga even small things na grabe. Grabe sila. Tapos sasabihin pa sa mga big deal, yun lang. Galit ka na, feeling mo aping-api ka. Napaka-OA mo, napaka-arte mo, napakayabang mo, ganyan na marinig sa'yo. Wala kang pakinabang, walang pakinabang sa'yo. Napakasama mo, ganyan, ganyan, ganun, ganun. Yung, halimbawa, alam mo yung walang kabagay-bagay na kung ano man yun. Tapos, magre-react sila ng hindi maganda. Halimbawa, mainit ang panahon. Nakaganyan ka lang. Akala nila nakasimangot ka. Akala nila tapos sasabihin sa'yo. Kaya, nagsisimba ka pa. Tapos, ganyan din ang ugali mo. Saan galing yun? Mainit yung panahon, tapos, nakaganyan ka lang, binigyan na nila ng masamang kahulugan yun. 'Di ba? Kasi ako, lahat ng mga nangyayari sa akin, hindi ko nakakalimutan yun. Oo. Well, marunong ko magpatawad, pero depende din sa kung paanong pagtratong ginawa sa akin, especially dun din sa inibig ko noon. Vlogger yun. Tapos, that was 5 years ago. Yes. Narcissist din to kasi masyado siya eh. Talaga na verbal abuse ako nitong taong to. Nagpakatanga talaga ako doon. Ewan ko kung ano nakita ko sa kanya. At kung bakit ako na-inlove doon. I was beta person that time. Hindi pa ako sigma. Hindi pa ako alpha sigma ng mga panahon na yun. Tatanga-tanga pa ako pagdating sa pag-ibig noon. So, ayun. Sabi niya sa akin, i-unfriend na kita ha. Ganyan, natatakot na kasi ako sa iyo eh. Baka kung anong gawin mo sa akin. Marami pa akong responsibilidad. Wow, grabe. Parang, tinanong ko lang naman siya kung bakit naging cold na siya sa akin. Kinakamusta ko lang siya. Bakit hindi na siya hindi na siya ganun ka sa akin. Yung kasi dati sobrang close kami noon. Lagi kami magka-chat. Tapos biglang parang lumalayo na siya. Ewan ko kung bakit. Ganun. So, pinag-isipan niya ako na hindi maganda. Sobrang ang sakit nun. Tapos, nakikita ko siya lagi sa Instagram, Facebook, na sobrang GGSS niya na, hindi siya ganun ka ganda. Let's say, parang hipon to. I'm older sa kanya ng 2 years. Yes, 2 years. Pero ako, let's say 32, 33 o 34 na to, and then ako mag 35 na, ganyan. Tapos yun. Pero yung mukha siyang 40 mahigit na. Oo. Pero ako, look at me. Hindi man sa pagiging GGSS, 35. Do I look 35? Hindi, diba? Pero siya, 33 or 34, pero mukhang 40 plus na, ganun. Pasensya na. Tapos, ang arte-arte niya, ang yabang-yabang niya, tapos ganun siya, di ba? That's not a good example. That's a grandiosity, narcissist, ganun. Tapos, eto naman, grabe. Ang dami kong kilalang narcissist, grabe. Iba-iba kasi klase ng mga narcissist, oo. And sa akin naman, yan nga sa mga oldies, grabe, ang sakit. Parang hinihila nila ako pababa. They don't even support what sa mga kung ano yung nagpapasaya sa akin. Ganyan, sa pangarap kong coffee shop. Ayan, ang sakit. Oo, parang ang tanga ko daw para pa ng coffee shop. May trabaho naman daw ako. Iintindihin ko pa daw yun. Gusto kong kumita ng doble di ba? Gusto kong kumita ng doble, gusto kong maging successful. 'Di ba? Pangarap ko 'yun dati pa na pinaghihirapan ko hanggang ngayon. Kaya ako nga tinanggap yung trabaho sa sa Poso para makapag-ipon kahit papaano. 'Yun. But then wala, yung hirap ng buhay. Yung kahit mismong ipon ko nagagalaw ko din. Yes, ayun.
Tapos eto pa nga, and ayaw nila sa akin sa kung ano ako. Kasi nga, bay nga ako eh. Yun, ayaw nila sa akin, ayaw nila na may karelasyon akong same, gender, ganyan. So, kasi para sa akin, love is love. Love has no gender. Iba? Pag-ibig ay pag-ibig. Yun. Diba? Ganun lang eh. Tumibok ang puso ko eh. Sabi nila, nasa utak mo lang daw yan, nasa isip lang daw yan. Hindi. Mahal ko yung tao. Mahal na mahal ko. Oo. And, ayun pa, and so on. Kapag kami, wala talagang kakwenta-kwenta mga bagay, konting lang, ipoprovoke ka nila. And then, kapag ka nag-react ka, kapag ka pumalag ka, magagalit sila sa'yo. Magre-react sila ng masama, igagaslight ka, sasabihin sa'yo ng masama, ang ugali mo, masama ka, ganyan-ganyan, napakawalang hiya mo, ganyan, grabe. Yung parang sobrang grabe, sakit-sakit. Yung halimbawa, hindi mo naman sinasadya na maihagis mo yung cellphone mo doon sa kama, hindi naman tumalsik sa mismong tawag dito, pader. Napagalitan ka na nun. Diba? Tandang-tanda ko yung mga ganyang niyan eh. Pinagalitan na agad ikaw nun. Tapos, lahat na, pinagtulungan ka na. Ganon. Yun lang nga, yun lang maliit na bagay na yun, na pinagalitan ka na. Oo, grabe talaga. Tapos yung tipong naglayas ka na, hindi nila alam na naglayas ka na, kasi busy sila, wala silang panahon sa'yo. Ang makikita lang nila sa'yo pagkakamali mo. Ang tingin nila sa'yo masama. Oo, ganun yun. Tapos igagaslight ka, yun nga, i-verbal abuse ka, tapos what you call this, sumbat, yan. Isusumbat sa'yo kung ano yung mga naibigay sa'yo, ganyan-ganyan, tapos sasabihin, sarap-sarap na ng buhay mo. Binibigay naman lahat sa'yo, tapos ganyan ka pa. Kasi, you know what, hindi naman kasi hindi lahat ng mga material na bagay ay yun ang makakapagpabigay ng kaligayahan sa atin or ng love. Hindi. Material na bagay lang yun. Kaya nating i-earn yun. Ang kailangan natin ay mga essential na bagay na hindi material. Katulad ng panahon, care, pagmamahal, ganyan. Ako kasi naranasan ko yung masama ng ang pakiramdam ko. As in, may sakit na nga ako, ganyan-ganyan. Instead na i-comfort pa ako, pagtutulungan pa akong sermonan. Yes. Yun, sermonan pa ako, pagagalitan pa ako. Instead na, okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Anong masakit sa'yo? Ganyan. Tapos, hindi eh, bubungangaan ka pa. Yun, ganun yun. Ganyan, oo. May mga oldies na ganyan. Tapos, ang dami, lahat gagawin sa iyo para i-verbal abuse ka, para i-gaslight ka, sasabihan ka ng masama ugali mo, ganyan-ganyan. Kahit na napakababaw lang naman ng pagkakamali mo or wala mang kwenta yung nagawa mo, lahat pupunahin sa'yo, ganyan. Kahit yung nananahimik ka. Oo. Nananahimik ka na nga lang, pero putya, wala. Grabe. At kapag nag-react sila ng hindi maganda, kapag ka nagpakatotoo ka, kapag nagsabi ka ng totoo, magagalit sila sa'yo. Ikaw yung masama. Yun. So, sa mga oldies, maraming ganyan. Oo. Sa kalaro. Sa kaibigan ko, yung kapitbahay namin dito, naawa din ako doon. Kasi, nakakaawa siya sa kuya niya. Tapos, grabe din siya pagsalitaan ng magulang niya, ganun. Tapos, tinatanong niya sa akin, ate, bakit sila ganun sa akin? Ampun ba ako? Bakit ganun nila ako tratuhin?
I also feel the same way about her, na alam mo yung anak ka naman talaga, kapamilya ka, kadugo ka, pero ano yung pagtrato sa'yo parang hindi ka kapamilya. Gets? Sakit. So, sa dami ng mga nangyari sa akin sa pagtrato ng ganun, may mga kaibigan akong trusted friend na ilan lang, nasabihan ko na about sa personal, about this. Pero, naintindihan nila ako because they have empathy. Yon. Ang mga narcissists wala yung empathy, especially the oldies. Yes. The oldies. Yan. Yan ang mga grabe, talagang mauubos ang bait mo, ang respeto mo sa kanila, mauubos ang mental, ang insanity mo. Grabe, matetesadya. Oo, sasagadin ka. Yun, kaya ang mental health ko, hindi gumaling-galing. And you know what? The environment that you were with this kind of people, hindi ka talaga gagaling. Mentally, physically, because they will hurt you, they will abuse you, they will drain you mentally, physically, emotionally. Yes. Syempre, nasasaktan yung damdamin mo. Nasasaktan yung, naapektuhan ng mental health mo. And, maapektuhan din syempre ang physical health mo. Hindi ka makakain, di ba? Mahirapan ka. Yung madedepress ka, hindi ka makakatulog kasi nga nasasaktan ka na-abuse ka na-verbal abuse ka ng mga taong yun. Ganon. Ilang beses ko nang naranasan to sa buong buhay ko. Yes. And, nasabi na, hindi totoo yun. Yun lang nakikita nila sa'yo kasi mga ibang tao sila. Ganyan. Kami, matagal ka na namin kilala. Ganyan. Ako, I always reflect to myself. I always ask myself, God, and even also God, na, Lord, bakit po ba ganun? Masama po ba talaga ako? Well, I know to myself na hindi ako perpektong tao. Hindi ako malinis na tao. Hindi rin ako nagmamalinis. Kasi may mga dungis din ako sa kaluluwa ko. Alam ko yun. Hindi ako perpekto. Hindi ako malinis. May mga nagagawa din akong sinasadya o hindi sinasadya. Maliit man o malaki. But, sometimes talaga na napupwersa ako na hindi makagawa ng tama. It's because napoprovoke nga ako Hindi ko ginusto yun, na-provoke ako. Diba? Depende kasi yun sa sitwasyon. Tapos, kapag na-provoke nga ako, kapag hindi, alam mo yung na-out of control ka na. But then, kapag pumalag ka, nagsabi ka ng totoo, when you defend, stand out for yourself, wala. Ikaw ang masama. You gaslighted and they will guilt trip you. Yes. So, if ever man na halimbawa meron ako mga taong saktan, sinasadya, minsan ako nga nagiging narcissist ako, pero I'm aware of being, teka, parang napasobra yata ako dun. Even to my friends, sa kaibigan ko dati, aminado ako yun. But, bumabawi naman ako. Aminado ako dun na may pagkamin nga talaga ako magsalita, ganyan, or depende din kasi kapag talagang naiinis talaga ako, na out of control ako sa sobrang inis ko. Depende sa kung anong nagawa sa akin. Ayun, so if ever na meron akong nagawa, sa sinasadyaman o hindi sa mga taong kilala ko, ganun, sorry na lang din po, no, from the bottom of my heart. I'm very, very sorry. Yun. Totoo ito. Yes. Kasi ako pag sinasadya ko man o hindi, ang isang bagay na nagawa ko, nakasakit man ako, o sinasadya man hindi, maliit pa ng malaki, I humble myself na humingi ng tawad. Yes. Oo. Pero,
may mga sugat talagang hindi ganun kadali maghilom. Yes, kahit lumipas ang maraming taon, napakasakit ng iniwang sugat na yun sa akin. And that's the person na nagtulak sa akin kung bakit ako naging ganito. Katigas ang pagkatao. Yung dating iyakin na mahina, awang-awa, nakakaawa, ganun. Yung hinama ko ng taong niya, putang ina. Akala niya napakaganda niya. Hipon naman. Sabi niya, I don't need a man. Pero, shit. Kinaya niya yung sinabi niya. Ayun, and, ayun. Hindi sa pagiging GSS, yung hinamak ako ng maraming nanghamak sa akin, maraming nandiri sa akin, o maraming nag-reject sa akin, but again, hindi sa pagiging GGSS, dahil sa panghahamak nyo sa akin ganyan, sa pang-verbal abuse nyo sa akin, nakatagpo ako ng taong tinanggap ako, minahal ako sa kung ano ako, na hindi ako pinandirihan ever. Yes, minahal niya ako, sobra. Tinanggap niya ako ng buong buo sa kung ano ako. And yeah, maraming nagkakagusto sa akin, no. Guys, hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. But this is true. May mga foreigners, Pinoy, Pinay, ganyan, oo. Meron pang mag-inay na foreigner, bet na bet ako. Pero sorry, hindi ako nakikipaglandian pabalik eh. I don't flirt back kasi ako yung kahit may marami nagkakagusto sa akin, pero syempre, dun lang ako sa taong mahal ko. Oo naman. Hello, baby. Baby. Hazel. Yan. Oo, yun. So, ayun. Ang sakit sa part, mas masakit yung sa mga yung sa mga non-verbal abuse na oldies. Ganyan. Sa mga mapagmataas. Yung feeling nila, sila yung palaging tama. When you defend yourself, hindi ka mananalo sa mga yan. Ikaw at ikaw ang laging masama. Ikaw at ikaw ang laging kontrabida sa mga yan. Hindi ka na hindi nila maunawaan kung anong nararamdaman mo, kung anong struggle mo, kung anong nafe-feel mo. They don't have empathy kasi. Ang kasi para sa kanila, sila laging tama, sila lagi yung magaling. Hindi sila nagpapatalo. Ganun sila. Oo. Sa mga oldies. Yan. Yan, asahan mo mga pa 40 pataas. Yan. Grabe. 40 pataas. Or, yun, grabe. Sila yung mahilig manumbat sa kung ano yung naibigay nila sa anak nila o sa kung sino mang nabigyan nila, tinulungan nila, ganun. Tapos manggagaslight sila. Ayan. So, kawawa yung mga yung mga kapatid, pamangkin, yung mga anak na verbal abuse ng mga narcissist givers. Ayun. Sa mga receivers, medyo nakakaano din sila. Pero, but at the same time, nakakainis na nakakaawa din sila. Pero, naintindihan ko din naman yung lagay nila. Well, mahirap din naman yung kalagayan nila. Pero kasi minsan, mahirap din talaga. Oo. Yun. Pero mas mahirap ang kalagayan sa mga oldest narcissists, sa mga givers. Yes. Yung sila yung mas may power kasi sa'yo. Diba? They are poor sa mentality, sa mindset nila. And ikaw na mas marunong may kaalaman sa mga ganitong bagay, yung malawak yung
pang-unawa mo, may alam sa mga ganitong klaseng bagay, psychologically, studies, mga ganito, hindi ka nila mauunawaan. Ikaw yung masama. So, dati kasi, ano ba yung narcissist? Ano ba yung mga ganun? Laging pumapasok yun sa isip ko eh. Ano ba yun? Ano ba yung narcissist? And yun nga, bakit mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, laging ganito yung pagtrato sa akin ng mga taong to? Ano bang nagawa ko? Masama ba talaga ako? I always ask myself and God, bakit ganito yung trato nila sa akin? Kahit na hindi naman pala ako ganun kasama. And then, I found out that what about narcissists is them. Sila. Yun. Nung ginugel ko, nung ni-YouTube ko, and nagpa-consulta ko sa mga psychologist, psychiatrist, ayun, okay. Yun sila. The oldies. Yes. Yung mga nakakasama natin sa buhay nating mga thunders na. Yun, oo. So, ako naiinggit ako sa mga pamilya, sa mga magulang na sobrang supportive, sobrang lambing sa kanilang mga anak. Yun. But, ganun pa man din, wala tayong magagawa kundi paulit-ulit silang patawarin, mahalin palagi. At kahit ganun sila, aalagaan ko pa rin sila hanggang sa pagtanda nila, of course. Yes. Ganun eh. Wala tayong magagawa doon. Part yun ng buhay natin. Uunawain na lang talaga natin hanggang kaya natin, hanggang sa nabubuhay pa tayo. So, ayun. So, if ever malaman nila to, yun. Paki-research na lang po, narcissist. Yan. Oo. Ang dami kong talagang nag-research ako. Research na research. Yes. So, ayun lang.